Camping plus beach. Beach camping. Na-experience mo na ba yun? Ang mag-setup ng tent by the beach and doon kayo mag-overnight at mag-banding kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Kung hindi pa, meron akong vlog niyan para sa'yo. At ito na yun. Interesado ka ba sa mga ganitong staycation, guys? Ang mga laid-back, mga staycation talaga namang nakaka-relax dahil naririnig mo sa pagtulog mo mismo ang alon ng dagat. Kung interesado ka sa vlog na to at gusto mo ring mag-staycation o mag-camp by the beach, meron akong i-share sa inyo na bagong discovery kung saan sulit at affordable ang stay dito. Saan ito? Paano pumunta dito? Anong pwedeng ma-experience dito? Yan ang i-share ko sa inyo sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, guys, welcome to our channel. Hey guys, welcome to another vlog. Finally, makakalabas na ako ngayon, mga kaalis, makakapunta somewhere na nakaka-relax. At finally, makakasama ko din dito yung mga matagal ko nang gustong makasama talaga noong travel, which is yung mga tao sa dialysis o yung mga kasama na nag-aalaga sa dialysis. Ito yung mga nurses, yung mga staff doon, at kung sino-sino pa na nandun sa dialysis. Kaya sobrang excited ako na ituloy-tuloy ang biyaheng ito. Tara, isasama ko kayo. Ang destination nga natin ngayon ay pupuntang Calatagan, Batangas. 5 to 6 PM nga nang umalis kami ng Parañaque dahil yun ang out ng mga kasama ko. Ang daan namin ay via Tagaytay. Nagutom nga kami dahil sa dami ng Bulalo restaurant. Nag-stop over muna kami dito sa Diners, Tagaytay, ang aking go-to restaurant pagdating sa mga bulaluhan dito sa Tagaytay. Order nga kami ng tawilis at ang pinakagusto ko dito sa Tagaytay, ang bulalo. Dahil nare-refill ang sabaw dito sa Diners, talagang bumabalik-balik ako dito kahit nagmamahal na ang presyo. Plus yung kanilang buko pie dito na talaga namang nakakawala ng pagod sa pagdadrive. Kaya naman dito na rin kayo dumaan pag pupunta kayo ng Tagaytay. Welcome to Nasugbu! Ang hassle kapag ang sarap ng food trip nyo tapos magde-drive ka ng ganito, nakaka-relax, nakaka-antok! Supposedly guys, ang target talaga namin puntahan ay ang Manuel Uy Beach Resort. Dahil ito na yung palagi kong pabalik-balik na pinupuntahan. Pero actually ayoko na nga sa kanya kasi paulit-ulit na akong bumabalik sa kanya. Hanggang sa sumikat na siya ngayon. Kaya naman nagkaroon na siya ng time in and time out. Meaning, nagko-close na yung kanilang admission by 11 PM and then nagre-resume ito by 5:30 AM kinabukasan. Dumating kami doon sakto 11:05 PM and sarado na yung gate niya. At hindi ko alam na nagsasara siya dahil sa ilang beses kong pabalik-balik before, hindi naman talaga siya nagsasara. Kahit late night o midnight kaming dumating, ina-admit pa rin, hospital, ay ina-accept pa rin ang aming booking doon sa loob nga po ng Manuel Uy. Again, booking, I mean yung aming pagdating doon. Hindi naman kailangan mag-advance booking pag mga ganun bagay. Pero mas maganda kung meron actually. Pero hindi naman sila nagre-reserve actually. First come, first serve basis tayo doon sa mga camping site na yan. So, merong kuya doon na parang agent ng mga camping o mga beach resort doon na nag-guide sa amin. Na sabi, tutulungan namin kayo, isasama namin kayo sa mga susunod na mga camping site. Yun pala guys, yung kalsada pala na yun o yung area pala na yun ng Manuel Uy ay para siyang isang stretch kasi ng bay, ng beach, kung saan bawat resort doon ay camping site pala. Alam niyo yun? May isa pa na sikat na beach resort, ang Edna's camping site, which is yun yung second choice ko sana kasi nga sikat siya, Edna's Beach Resort. Kaso, puno o nagsasara na rin pala siya by 11 PM kasi nga after Manuel Uy, kapag napuno yung Manuel Uy, sunod na si Edna's. So kung puno na rin si Edna's, dito na papasok yung mga susunod na mga camping site, which is laging yun na nga yung puntahan ng mga nasasarahan ng mga bungad na resort. Again guys, kaya siya napupuno talaga kasi una, bungad sila na resort. Una si Manuel Uy, then si Edna's, and then yung mga sumunod na ay ito nang pupuntahan natin ng gabing ito. Maraming salamat doon kay Kuya ng mga agent na nag-guide sa amin dahil kung wala sila, hindi ko rin alam na meron palang mga ganitong tinatagong mga camping beach resort ang Calatagan, Batangas. Kaya naman maraming salamat sa inyo Kuya at maraming salamat doon sa nagsarang Manuel Uy na gate at nagsarang Edna's Beach Camp Resort na nag-gate dahil hindi namin malalaman na meron palang itinatagong kaganda at kamura ng mga beach resort dito nga sa area ng Calatagan, Batangas. Kung saan ito, yan ang i-share ko sa inyo sa mga next clips natin. Again, itong gabing to, sobrang pagod na ako mag-drive, sobrang napagod kami kaya wala akong masyadong clipless, ang dilim kasi wala pa akong mga ring light na pang gabi na walang desaksak, alam mo yun. Kaya naman ay nagkwentuhan kami, nag-inom kami, nag-shot kami noon, nag-food trip kami, tapos nakatulog na rin kami. And eto na ang mga susunod na mga nangyari dito sa napakagandang Camp Beach Resort na ito. Welcome to Camp Junicio Kaisip Beach Farm
situated at Barangay Santa Ana, Calatagan, Batangas. Pagpasok nyo dito, ito ang bumungad sa inyo, ang kanilang camp house o beach house. Sa gilid nandun yung mga shower area, mga hugasan, liguan. Meron silang 4 yata na liguan doon kung hindi ako nagkakamali. Ang lutuan dito guys ay maganda kung magdala kayo ng lutuan ninyo dahil walang mismong public na lutuan. Pero ready naman ang kanilang mga ihawan dito kaya magdala na rin kayo ng mga charcoal ninyo. Meron nga mga kubo dito na nag-range from 2,000 to 2,500 depende sa laki. May mga electric pa na yan sa loob at mga foam. Dito nga tayo papasok at may nakita ko napakakit ng mga tuta dito. Ako naman, pagpasok, ito yung bubungad sa atin, yung kabuuan. So magpa-park kayo dyan sa gilid. Yung mga motor pwedeng lumapit-lapit pa dun sa bay. Pero ito, ang mga kotse ay merong parking area. Nagdala ako ng lutuan ko. Hindi pa nga kompleto yung mga camping gears ko. Sana makompleto ko na. Nagluto nga kami dyan ng breakfast pagising sa umaga at nakaka-cute talaga yung mga beach dog na paligid-ligid at nanghihingi ng breakfast din. Kaya naman binilisan ko na ang pagluto ng breakfast namin para naman makakain na kami ng aming agahan at makaikot na namin ang kagandahan ng Kaisip Beach Farm. Masarap din dahil hindi rin ang timpla po nila hindi maalat. Dati po ang timpla nito maalat din. Kain tayo, kuha ka ng plato, kain tayo. Anyway guys, mga tips ko sa inyo, 200 per head ang entrance dito. Ang pinching ng tent na dala ninyo ay 200 din. Kung magre-renta kayo, nasa 500 pesos yata. Then magdala na rin kayo mga trash bag para yung mga kalat ninyo ay tatapon nyo na agad. Walang mga bilihan dito ng mga pagkain kaya dapat may dala na kayo. Kung meron kayong lulutuin, dala kayo ng lutuan. Magdala rin kayo ng charcoal. Yung local grocery ay around 2 kilometers away kaya medyo malayo-layo. So dapat handa kayo pag pupunta kayo dito. If you plan to bring karaoke, be sensitive guys. Then meron silang curfew na 10 PM. Dapat wala nang maingay. At sana wag dyan yung sobrang ingay. Maraming pupunta dito na gustong mag-unwind. Manahimik lang dahil camping nga. So wag nyong ko. During summer, you might find starfish on the beach. Bawal yung galawin, ha? Tapos yung mobile data dito is not so reliable. As per our visit, Globe data are weak to none, while Smart has little but nonetheless working. So, dapat ready kayo doon. Huwag kayo mag-work dito kung kailangan nyo ng mga internet o wifi. So, yun lang naman. If ever, ay pakainin nyo rin yung mga aso dito, katulad nito, dahil kawawa naman sila. Ang cute-cute kaya nila. Honestly guys, kulang ang overnight stay dito. Kailangan mga 2 to 3 days sana para mas ma-enjoy natin yung mismong camping site, yung dagat, yung mga paligid at iba pang mga pwedeng gawin dito. Dahil kung katulad namin na late check-in tapos aalis rin kayo by 12 PM na check-out, medyo hindi sulit yon. Pero okay na rin. At least masaya ako kasi nadadala ko dito ang mga taong to. Ang mga taong laging nandyan para kay Papa. Ang ilan lang naman sila sa mga taong dapat nadala ko dito dahil yung iba ay makikita namin after dito. Anyway, masaya ako kasi nadala ko dito ang mga sila ma'am nurse at ang mga iba pang mga kasama namin sa dialysis dahil kahit ako ay nakapag-off ako sa stress ng buhay namin sa dialysis. Kaya naman masaya ako talaga na nadala ko sila dito at nakapunta kami dito kahit saglit lamang at sana'y makabalik kami kasama pa ng iba pa naming mga kaibigan sa dialysis. Kaya naman kung ako sa inyo, kung may pagkakataon kayo, pumunta na rin kayo dito. I-enjoy nyo rin ang murang halaga ng pagkakamp dito sa lugar na to. Pero this time guys, sa pagpunta ninyo, planuhin din ninyo ang inyong stay, ang inyong tutulugan, ang inyong kakainan. Dapat ready kayo pag nagkakamp kayo. Katulad ko, nag-umpisa na ako mag-hoard o kolekta ng mga camping gears na gagamitin ko sa susunod kong vlog na magka-camp ako. Kaya naman tara, swimming muna tayo. Itutour ko kayo sa dagat dito sa Calatagan, Batangas. Tara, sama kayo. Ligo na tayo. Let's go! Hey guys, narinig niyo ba ako? Dito tayo ngayon sa dagat. Dito kasi sa Calatagan, malayo yung malalim na part. Karamihan sila pupunta ako dito, ganun. Ang layo nung doon, tapos, ang layo pa nung malalim. Kaya naman, hindi lang tumalong. Kasi, mukhang masunog ako dito. Puta. Ay, sorry. Medyo magdamo yung ano niya, yung floor. Talagang part yata yung pupuntahan bago ako mapunta sa dulo. Pero, okay naman.
Kasi white sand siya. Goods. Kasi hindi ako nakadala ng swimming shoes. Kaya medyo challenging sa paa natin. Pero okay lang, malambot naman yung sand dito. Tara, sama ka. Yo. Punta tayo doon sa dulo. Ito yung dulo. Punta tayo doon. Layo. Parang marathon. So walking to sa dagat. Hindi na ba wala ka? Hindi ba namin nakakamot yung iian? Iian, charot. Iilan kasi talaga ako dito. Pero maganda dito, presko, malamig. No? Ito na yung part na medyo wala ng mga damo-damo. So yan guys, expect nyo yung ganito pag pupunta kayo dito. Wala ko pala. Ready, isa pa. Isa pa, bilis. Jump shot. Sira? Yung walang tunog. Ready. Walang tunog. 1, 2, 3. Ano sabi niya? Hindi matanggal. Naligo na talaga ako. Nahihina yan. Tapos na. Masayang-masaya ako nung nakita ko itong mga clips na to kasi nakikita ko lang talaga itong mga to na bulot na balot ng uniform, ng mga PPE habang hinaalagaan ng mga dialysis patients. Kaya para sa akin, maraming salamat sa lahat ng mga nursing staff, doctors, sa mga nurse, mga dialysis nurse specifically, at yung mga nurses nila Papa at ng iba pang mga dialysis patient. Maraming salamat po sa inyo sa pag-aalaga kila Papa at sa iba pang mga dialysis patient. Kung hindi po dahil sa inyo ay baka hirap na sila sa kanilang mga dialysis sessions dahil kayo nagpapagaan ng kanilang dialysis life. Pati na rin namin mga bantay, syempre tayo ang nagbabanding. Maraming salamat kasi nag-share kayo ng buhay ninyo sa amin at nag-share din kami ng buhay namin sa inyo. Maraming salamat po. At sa lahat ng nanonood dito guys, yung may time kayo, dalaw rin kayo dito sa Camp Dionisio Kaisip. Dito lang sa Calatagan, Batangas. Sa mga susunod nating vlogs, mag-share pa ako sa inyo ng iba't iba pang mga pwedeng gawin dito sa Calatagan, Batangas. Yes guys, sa mga susunod nating vlogs, pupunta pa tayo sa ibang mga staycation na pwede ninyong ma-enjoy dito sa Calatagan, Batangas. Bago umuwi ay dumaan nga kami ng Balayan, Batangas sa bayan ni Sir Ross, ang technician namin sa dialysis, kung saan makikita-kita kami ng iba pang mga kasama namin sa dialysis dahil merong kinasal sa lugar na ito. Congratulations po sa inyo! Woo! Bago dumilim ay lumuwas na kami pabalik ng Manila. Ang tinahak namin ay ang Kabyang Tunnelway dahil sobrang traffic ngayon doon sa bandang Tagaytay area. Kaya naman, tapusin na natin ang vlog nito. Maraming salamat po. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to my YouTube channel, like and share this video, turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below and please follow my social media accounts sa Instagram and TikTok. For more videos, visit my YouTube playlists. Maraming salamat po. All I wanna